Magandang araw po mga kaibigan. Narito ang kasaysayan ng isang dalagang may pagkapakialamera. Siya ay si Francine. Masayahin ako, maraming kaibigan, pero unti-unti, bigla silang nawala. Tanging si Claudine lang na best friend ko mula nung bata pa kami ang natira sa akin. Yun ay dahil pakialamera ako. Nakakahiya mang sabihin, pero ganoon ako noon. Nay! Halis na ho ako! Nay! Ano ba ginagawa niyo? Hoy, Kanina pa kayo- magkakabuksan ka muna ha, Francine. Luto na yung itlog tsaka sinigang. Busog pa ako eh. Doon na lang ako sa school kakain. Sandali nga. Eh, bakit ba parang nagmamadali ka? Dati-dati naman hindi ka ganyan. Nagmamadali ako. Baka makita ko ni Kuya eh. Uy, sa kuya mo yung suot mo ha. Iramay ko lang naman eh. Bagay sa akin, di ba? Pinagpaalam mo ba yan sa kanya? Kasi... Ano? Ano nga? Nakita niyo ba yung bagong bili kong... Teka, bakit suot mong t-shirt ko, Francine? Iramay ko lang naman, Kuya. Ngayon lang. Nakialam ka na naman sa gamit ko eh. Pakialamera ka talaga. Huwag ka nang magalit, Kuya Nixon. Promise, lalaban ko agad. Pagkatapos kong gamitin. Di ka na nahiya eh. T-shirt ng lalaki ginagamit mo? Unisex naman ito eh. Kahit na. Hindi pa rin tama yung ugali mo. Oo nga naman, Francine. Magkaroon ka naman ng respeto sa amin. Kahit ako, pagtulog ko, ginagamit mo rin nang walang paalam. Sorry. Parang nang hiram lang naman eh. Kailan ka ba magbabago? Ano? Paggalit na ang lahat sa iyo? Oh, Claudine, Teka lang. bakit parang hindi ka mapakali? Kanina ka pa paikot-ikot dito sa classroom natin. Kasi hinahanap ko yung cellphone ko, Norman. Hmm? Hindi ko maalala kung saan ko naiwan eh. Cellphone mo? Oo. Gamit ni Francine. Ha? Naroon siya sa kantin. Ano? Naku, ang babaeng yun talaga. Kinuha na naman sa bag ko na hindi nagpapaalam. Na naman, ibig sabihin, lagi niyang ginagawa yon. Sanay na kasi siya sa akin eh. Pero mga small things lang naman ang ginagalaw niya. Tapos, binabalik din naman niya sa akin. Oh, mahirap palang barkada yung si Francine. Pakialamera. Yun sigurong dahilan. Kaya iniwan na siya ng mga dati niyong kasama. Mabait naman siya eh. Matulungin. Madalas nga niya akong turuan sa mga subjects na nahihirapan ako. Yun nga lang, mahilig makialam ng gamit. Naku, kapag ako, hindi ko mapagpapasensya ng ganun. Wow, ang ganda naman ng makeup kit nito ni Ate Donna. Complete set. Hihiramin ko muna to. Total wala naman siya. Gagamitin ko muna pagpasok ko sa university mamaya. Okay, lalabas na ako dito sa kwarto namin. Okay, Hoy, Ay! Francine, Ay, si Kuya Nix naman eh, nagugulat. ano yan? Hala, lagot ka. Nabasag mo ang makeup kit ni ate. Kasi nagugulat ka eh. Ang sabihin mo, nangialam ka na naman ng walang paalam. Ano? Lagot ka kay ate mamaya. Galit na galit si Donna kay Francine. O ayun, pareho silang ayaw maghapunan. Kasi naman ang bunso niyo eh. Napakapakialamera. May gamit naman siya.
Hindi na lang yun ang pakialaman niya. Gagalit din ako sa ugali niyang yun, Nixon. Yun na nga eh. Nagsasabihan naman namin siya. Kaso pa ayaw makinig. Parang nga hindi natututo. Ang tigas ng ulo. Ang inaalala ko, ay baka ibang tao pa magalit sa kanya ng husto. Talagang pwede mangyari yun, Nay. Kapag hindi siya nagbago. Anak, mag-uusap nga tayo. Tungkol po saan, Daddy? Tungkol kay Francine. Napapansin ko kasi, lagi na lang niya kinukuhang mga gamit mo nang walang paalam. Tulad last time. Hanap ka ng hanap sa libro mo, yung pala, kinuha niya. Binalik din naman po niya the next day, Daddy. Oo nga, pero mali pa rin ang ginawa niya. Hindi siya nagpaalam. Parang wala siyang respeto sa'yo. Hindi ba niya naisip na baka mag-alala at mahirapan ka sa kahanap? Daddy, Siguro, ang pangit na ugali niyang yun ang dahilan. Kaya halos wala siyang kaibigan. Anak, ano kaya kung umiwas ka na rin sa kanya? Dad, kawawa naman po siya. Paalalahanan mo siya. Hindi ko gustong ginagawa niya sa'yo. Nay, okay, dagdagan naman yung allowance ko. Ano? Kasi, Dagdagan? oo, Bakit? ano, Lagi ka namang may baong tanghalian sa pagpasok ha. ano, Ano? meron, Oh, bakit hindi mo ituloy? kasi, nabuksan ko yung cellphone ni Edith kahapon. Ha? Galit na galit siya eh. Sabi, paggawa ko daw. Nako, ikaw talagang bata ka. Minsan ka na nga lang magpunta sa bahay ng pinsan mo. Nakialam at nakaperwisyo ka pa. Ay, Anak naman, ano ka ba? Ready ka na ba sa pupuntahan nating party tomorrow, Francine? of course! Ready na ako, Claudine. Pati yung damit na susuot ko, tsaka yung sapatos ready na. Oh, good. Mga rich guys ang makikita natin sa birthday party ng pinsan ko. Kasi nga, ang yaman nila. Kaya ganun din yung mga bisita niya. Sana maraming pogi. Sure yun. Oh, wait. Ha? Uy, ang ganda ng hikaw mo. Ngayon ko lang nakita yan, ah. Bihira ko kasing gamitin ito. Oh. Gift to sa akin ni Daddy nung last birthday ko. Ay, ang bongga naman ng regalo ni Mang Ener. Talagang mahal na mahal ka niya. Ito ang aking buhay. Francine, Nay. kanino ba itong hikaw na nakuha ko sa tukador mo? Ay, yan po ba? Oo. Ang ganda, di ba, Nay? Abay, imposible nga bilibo to galing sa inipon mong baon. Mahal ito eh. Oo nga. Sabihin mo kanino to. Kay Claudine. Kanino to? Kay Claudine nga, hindi niyo ba narinig? Gagamitin ko mamaya pag alis namin. Mga rich po kasi yung makikita namin sa party, yung mga dadalo doon. Kaya dapat lang na magsuot ako ng alahas. Ayos lang yon. Pero ang tanong, ha? Hinira mo ba ito sa kanya?
Nagpaalam ka ba? Nay! Makikita niya rin ito mamaya. Dahil nga susuotin ko na, oo. Pambihirang bata ka, oh. Alas naman ang kinuha mo sa kaibigan mo na walang paalam. Para ka nagnanakaw niyan. Ay, grabe naman siya, oh. Hindi po ako magnanakaw. Hiniram ko lang yan. Ibabalik ko rin po sa kanya mamaya yan. Ay, iba na yung kinuha mo eh. Alas na. Nay naman At saka, ang nangihiram ha, nagpapaalam yon. Eh, Huwag mo naman sanang abusuhin ng kabaitan ng kaibigan mo. Anak, baka naman kung saan mo lang nailagay. Wait, Dad. Isipin mo rin. No, Daddy. Hinalugog ko na po itong room ko pero wala talaga eh. Nasaan na kaya yung hikaw ko? Mahal yun, anak. At regalo ko pa nung nakaraang birthday mo. Dad, please help me naman oh. I-check ko natin tong buong bahay. Hindi maaaring mawala yung hikaw ko. Okay, sige. Pero, hindi mo ba yun ipinahiram kay Francine? No, Dad. I'm sure. Claudine! Tara na, alis na tayo. Francine, bakit masuot ang hikaw ko? Bagay pa. Kinuha ko to. Nung nilagay mo sa bag mo last night. Ang sama mo naman. Galit ka? Ay, hindi. Tuwang-tuwa ako. Alam mo ba, nag-alala kami? Akala namin nawawala na ang alahas ko. Hinalugog na namin ang buong bahay, yung pala nasa iyo lang. Sorry. Kasi akala ko, okay lang kunin ko na walang paalam eh. Alam mo naman na ganito ako, di ba? Noon, mga simpleng gamit ko lang ang pinakikialaman mo nang walang paalam. Ngayon, mas malala na. Alahas na eh. Ay, Francine naman, wala ka ba talagang respeto? Claudine. Dapat siguro, layuan na rin kita. Wow. Tulad ng iba mo mga naging kaibigan. Claudine. Nakakatakot ka ng kasama. Hiyang-hiya ako sa pamilya ni Claudine. Siya na nga lang yung kaibigan ko, mawawala pa. Kaya naman, ganun na lang yung paghingi ko ng tawad sa kanila. Salamat naman, dahil pinatawad nila ako. Kaya mula noon, nagbago na ako. Hindi ko na pinakikialaman yung hindi sa akin. Ako po si Francine, at itong aking buhay. Dapat na may respeto sa kapwa ang isang tao, kahit pa sa mga mumunting bagay na pag-aari nito para makaiwas sa pagkakagulo. Mga nagsigara, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Bernard Landicho, Lionel Benamid, at si Rosana Villegas sa papel na Francine. Naglapat na angkop na tanong